Itinigil muna ni Trump ang negosasyon sa Iran at ginawang isang baliw na patibong laban sa diktadurang Iranian ang presyon sa Golpo. Ngayong Huwebes, ika-28 ng Mayo, Inakusahan ni Trump ang Iran na pinapaikot lang ang usapan at naghihintay ng pagbabago sa kalendaryong pampulitika ng US. Iba ang lohika ng White House. Hayaan ng Iran na ipakita kung hanggang saan sila para takutin ang Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates at Pakistan. Pagkatapos, pilitin ng mga gobyernong ito na pumili ng panig na matagal nilang iniiwasan, kabilang ang pagpirma ng lahat ng bansang Arabo sa mga kasunduan ni Abraham at pagkilala sa Israel. Isang nakakagulat na hakbang na posibleng magresolba sa daan-daang taong suliranin sa gitnang silangan. Ano ang nakita ni Trump? Bakit bumagsak ang Iran? At paano nito lubos na binabago ang gulpo? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe dahil araw-araw may ganitong video. Hindi tinrato ni Trump ang pagkaantala bilang walang saysay na paghinto. Ginamit niyang oras upang masukat ang desperasyon ng mga gobyernong nabubuhay sa tensyon. Tinangkang gawing sandata ng Iran ang takot ng rehiyon laban sa Washington. Akala ng Tehran mapipigilan nila ang White House, pero kabaligtaran ang nangyari. Ipinakita ng pangyayaring ito na hindi na protektado ng neutralidad ng gulpo ang sinuman. Ang Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates ay ilang taon nang sinusubukang panatilihin ang isang komportableng posisyon. Nakikipag-usap sila sa Washington, nakikipagnegosasyon sa ibang mga kapangyarihan, iniiwasan ang direktang sagupaan sa Tehran at pinananatili ang pampublikong distansya mula sa Israel kapag ito ay mukhang mas maginhawa. Umatake pa rin ang Iran. Ipinakita ng rehimeng Iranian na kahit neutral na gobyerno ay target kung hahadlang sa kanilang regional na presyon. Dito nakita ni Trump ang pagkakataon. Nang humiling ng pag-iingat sa Washington ng mga lider, hiniling nila ang kalmado at inamin ang kanilang pagdepende. Ipinakita nilang kailangan nilang Estados Unidos para pigilan ang Iran, protektahan ang daloy ng ekonomiya at maiwasang sumabog ang krisis sa sarili nilang mga ekonomiya. Naiintindihan ni Trump ang mensahe. Kung kailangan ng golpo ng proteksyon ng Amerika, dapat din silang magbayad ng mataas na presyong pampulitika. Mas malinaw na sumali sa isang regional na estruktura laban sa Iran. Ang pag-iit ni Trump ay konektado sa mga kasunduan ng Abraham, ang normalisasyon sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo na itinulak noong 2020. Ang United Arab Emirates at Bahrain ang nagsimula noon, sinundan ng iba pang hakbang ng pagpapalapit sa rehiyon. Simple lang ang lohika, hindi na lamang ideological na usapin ng Israel. At nagsimula na itong ituring ng mga gobyernong Arabo bilang katuwang sa teknolohiya, seguridad, intelihensya at depensa laban sa banta ng Iran. Ngayon, sinusubukan ni Trump na itulak ang parehong lohika sa mas mataas na antas. Hindi lang ito tungkol sa pagpirma ng mga diplomatikong dokumento. Ang layunin ay pilitin ang Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Egypt, Jordan at Bahrain. Ang ibang bansa sa negosasyon ay kailangang maglinaw ng posisyon, lalo na kung gusto nilang pigilan ng Estados Unidos ang Iran. Kaya kailangan nilang itigil ang pagpapanggap ng Israel ang pangunahing problema sa gitnang silangan. Para kay Trump, ang problema ay ang rehime ng Iran na gumamit ng takot bilang kasangkapan kaya nahulog ito sa bitag. Sa pagtutok sa golpo, nais ng Tehran na itulak ang mga monarkiyang ito na gipitin si Trump. Pero binago ito ni Trump at ginawang utang ang presyon. Ang bawat panawagan para sa paginahon ay naging argumento para igiit ang mas malinaw na pagpanig. Bawat senyales ng Taranta ay patunay na tapos na ang lumang laro. At bawat banta ng Iran laban sa rehiyon ay tumulong sa White House na ipagtanggol ang ideya ng isang nagkakaisang harapan na may Israel sa gitna ng panrehiyong depensa. Ang Saudi Arabia ang pinakamahalagang piraso rito. Ang hari ng Saudi ay tinatawag na tagapang-alaga ng dalawang banal na mosque sa Mecca at Medina. Ang formal na pakikipaglapit sa Israel ay hindi lang pirma. Ito ay nagpapakitang humihina na ang kwento ng Iran para sa maraming Muslim sa mundo. Palaging ipinapakita ng rehime ng Tehran na tagapagtanggol ito ng paglaban sa Israel. Ngunit kung mag-iba ng direksyon ng Riyadh, lalong hihina ang diskursong ito. Ang Pakistan ay sensitibong usapin. Hindi ito bansang Arabe, ngunit isa itong makapangyariang Muslim na bansa na may malaking populasyon. Militar at nuklear. Kung magpakita ng kahit kaunting pagbubukas ang Islamabad sa bagong posisyon, malaki ang magiging simbolikong epekto. Alam ni Trump ito.
Kaya hindi lang nakatuon ng presyon sa mayayamang gobyerno ng Gulpo. Nakatuon din ito sa mga gobyernong kayang baguhin ang pananaw ng ibang mga bansang Muslim na laging naghihintay ng Arabia Saudita ang unang kumilos. Pinaka-nakakailang kaso ang Qatar. Patuloy ang ugnayan ng Doha sa iba't ibang panig. Noong krisis, pinatuloy nito ang mga leader na politikal ng Hamas at nagkaroon ng impluensya dahil bukas ito sa lahat. Sa pananaw ng pro-Trump, ito ang dahilan ng mabigat na presyon. Kung nais ng Qatar maging kasosyo sa seguridad, hindi pwedeng gamitin ang kalabuan bilang panangga. Ipinakita ng digmaan na may kapalit din ang ganitong kalabuan. Pinahiyari ni Trump ang Iran sa isang estratehikong paraan. Habang binabanggit ang mas malawak na koalisyon at iniugnay ang kapayapaan sa rehiyon sa mga kasunduan ni Abraham, nagpadala siya ng diretsyong mensahe sa Tehran at mga Iranian. Patuloy mang sumisigaw ang rehimen laban sa Israel. Kumikilos na ang rehiyon dahil sa pangangailangan. Ang depensa laban sa mga misil, mga radar, teknolohiya, intelihensya at mga rutang pang-ekonomiya ay nagtutulak sa mga gobyernong dati magkakalayo na magsama-sama sa iisang mesa. Hindi nito inaalis ang agarang panganib. Mayroon pa rin ang Iran ng mga misil, impluensya sa rehiyon, kaalyadong milisya at kakayahang magdulot ng krisis. Mahirap pa rin ang negosasyon at malino na ayaw ni Trump ng mahinang kasunduan para lang magmuhang diplomatiko. Ipinapakita ng paggiit na panatilihing bukas ang mga ruta, pigilan ng kontrol ng Iran sa estratehikong daanan at hadlangan ng panghinikil sa internasyonal na nabigasyon na ayaw ng White House bigyan ng madaling tagumpay ang Tehran. Mahalaga na hindi sinasabi ni Trump na kayang maresolba ang usapin sa Iran sa isang usapan lang. Ang rehimen ng Iran ay isang estrukturang ideolohikal, militar at relihiyoso na nakaligtas sa mga parusa, lihim na operasyon, mga limitadong pag-atake at dekada ng presyon. Ang pagsira ng pasilidad ay mapapabagal sa programa habang ang pagpapatalsik sa liderato ay maari magdulot ng panloob na tunggalian. Ang paghiwalay sa rehimen mula sa naratibo na nagpapalakas dito ay ibang uri ng presyon, kaya lumalabas na sentral ang pakikipaglapit sa Israel. Laging umasa ang Iran sa ideya na ang mundo ng mga Muslim ay magkakaisa laban sa Israel. Tinulungan ng imaheng ito ang Tehran na bigyang katwiran ang paggasto sa ibang bansa, pondohan ng mga kaalyado, impluensyahan ng mga radikal na grupo at magpakitang moral na leader ng reyon. Sinusubukang sirain ni Trump ang mismong imaheng yon. Kung mapilitang sumunod ang Saudi Arabia, Pakistan at Qatar sa bagong lohika, mawawala sa Iran ang bahagi ng bandilang matagal nitong ginamit. Kasama rin sa pagbasa na ito ang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre, 2023. Bago ang trahedya, umuusad na ang paglapit ng Israel at Saudi Arabia sa likod ng mga eksena. Inatake ng Hamas ang Israel sa panahong ang prosesong ito ay nagbabantang baguhin ang balanse sa riyon. Pinatigil ng digmaan ang normalisasyon, lalong pinatindi ang presyon sa mga pamahalaang Arabe at nagbigay ng oras sa Iran para ituloy ang kanilang naratibo ng paglaban. Ngayon, sinisikap ni Trump na gamitin ang resulta ng krisis na ito laban sa mismong gumawa ng kaguluhan. Madaling maintindihan ng galaw, pero mahirap isagawa. Nagtitimpi si Trump kapag kailangan, nagpapakita ng lakas kapag sinusubok ng Iran ang mga limitasyon at ginagamit ang negosasyon para igihit sa mga kaalyado ang desisyong ayaw nilang gawin. Maaring matakot pa rin ang Golpo sa Tehran, pero hindi na nila maipagkakailan ng pagiging neutral ay hindi na nagbibigay ng seguridad. Ipinakita yon ng digmaan sa aktwal na pangyayari. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Ang bagong arkitektura sa pagitan ng India, Golpo, Israel at Europa ay gagana lang kung may seguridad, prediktabilidad at regional na kooperasyon. Naunawaan ng Iran na ang pag-iwas sa Iran sa pamamagitan ng mga bagong rutang pangkalakalan at mga teknolohikal na alyansa ay nagpapahina sa kanilang kakayahan sa pananakot. Hindi lang ito labanan sa militar. Ginagamit ni Trump ang negosasyon para baguhin ang presyo ng pananatiling malabo ang panig. Kung nagbabanta ang rehimen ng Iran sa Golpo, dapat pumili ang Golpo kung sino ang magbibigay ng seguridad nila. Sa pagpiling yon, naging bahagi na ng solusyon ng Israel at hindi na bawal. Sinikap ng Iran na piliting umurong si Trump, ngunit ginamit niya ang pressure ng Tehran sa rehiyon bilang dahilan para humili ng mas malaking pagbabago. Diyan mismo ang bitag, tinakot ng rehimen ng Golpo para protektahan ang posisyon nila. Pero sa huli, natulungan pa nilang Washington na ipakitang ang tunay na seguridad ng Golpo ay hindi pa natatamo. Kapag tumigil na itong ituring ang Israel na kaaway at ang Iran na problemang kayang pamahalaan,
Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka araw-araw ng tamang impormasyon. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.